Kasi may akong maalagad nimo. Asa naman nisod ka kay para imo i-counter na kung gisulti. So unsa man imong ebidensya para ma-counter naman akong gisulti? Gamay ra ni siya nga argumento pero mutaas ni siya. Mutaas ni siya o dili patas ang atong pagsublian og istorya basta sapaw-sapawan mutaas. Pero pasunod lang ta, puli-puli ba? Ayaw kong tawag ka ng butik. Ako ang maning programa. ayaw kong tawag ka ng butik. Ang imong panahon karon, mo present kag ebidensya to counter my argument. So i-present imong ebidensya ayo nang masigigyaw-yaw. Ang akong kuandra god, mobalabag ko nganong December 25. Dili mi uyon nga December 25. Kaya nga naman, kung magbase ta sa Biblia, wala may nakasulat dito nga December 25 yun. Pero so, unsa may nakasulat sa Biblia nga natawo si Kristo kung dili December 25? Wala yung nakasulat. Dili na ta mo dugang. Ano may makangamali na? Dili oy. Mali gyud. Dili mali nang maingon ka kay why nakasulat tawag anang mali na lang celebration? Silence na, policy of silence na, Mr. Magwayin. Di ta magpataka. Dili, mas magpataka ta og dungag-dungagan na to. Kaya dili, man ang Biblia. Ikaw may nagdungag-dungag, naghatag ka conclusion wala ka ebidensya. Wala pong ka ebidensya nga December 25. Pag ang Bible gani silent, pag ang Bible gani silent, kinahanglan ka magtuki. Dili kay mo declare ka nga di na tinuod. Dili. O ang Bible silent yun na siya, dili na angay dungagan. Kaya mao man lagi pasidaan-daan. Pag yung silent, di na mo tukion? Pag yung silent? Di na ka magtuki kung silent? O kay silent man sa pizza. Lagi ba? Kay silent man ka ang pizza, diya sa gitawag o balaan kasulatan, di na ka magtuki kay silent? Mutuki ka, pero dili ka. Bawal ka mo dugang. Nagtuki ka? Bawal ka mo dugang. Nagtuki ka? Nagtuki ba ka? Bawal ka mo dugang. Lagi, nagtuki ba ka? Kaya para di ka magdugang, nagtuki ka ba? Nagtuki ko, dili gyud ka. Sa imong gitawag og pagtuki, unsang bulana, unsang pitsa si Kristo na tao, kay silent man ang Biblia. Mao gani nga wala may magdugang kay wala man nakasulat. Wala mo nagtuki, ingong ka nagtuki ka. Mismo, og nagtuman ka sa Biblia. Dili. Paminaw sa. Idaanin mo sa katawa. Bantay ha. Di pa, paminaw sa. Bantay ha. Nagkasinabot ta ganina, dili ko mo kay silent ang Biblia, di na ka magtuki. Ingon kang magtuki. Nangutana gani ko nimo, nagtuki ka ba? Ingon ka, nagtuki ka. Sa imong pagtuki, silent man ang Biblia, unsang pitsaha, unsang bulana si Kristo na himong tao. Nya wala kay nakaplagal sa pagtuki. Wala dili na mao nga pagtuki nga mudugang kay mo dugang man na dili mo na dugang magtuki ganino kay silent gani ang Biblia no. Di ba no? Magtuki gani kay silent gani ang Biblia, mo nang kinahanglan ta magtuki. Dugang man na inyo sir. Dili ayo pagsulti nga gidungag na og tawag ang nagikuhaan. Ayaw pagsulti nga gidungagan nagikuhaan as long as maghatag kag ebidensya nga kining ako ang pagsulti nga December 25 mo counter ang imong ebidensya ko ang gihatag nga prueba. Diba? Sige kag supak-supak niya wa kay ebidensya ihatag. Karon sumala sa gitawag og Biblia kay wa may nasulat unsa magipitsa habi? So di mo mag-celebrate og tawag ini nga Christmas kay may pizza og kwan. Ikaw naka-ebidensya, basa sa Biblia. Basa sa Biblia nga ba ebidensya? Ayo lagi na ipakaon ng inyuhang hilo ba? Wala man may kanang inyong hilo. Ayaw nagipakaon sa amoa. Paminosa. Kanang inyong hilo, ayaw nagipakaon sa amoa ngano man kay makahilo na. Kanang moingon ka nga basa-basa sa Biblia, wala na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Uy. Kapila to nakagipangutana ana, wa ka kahatag og sitas ana. Hantod karon assignment ganin mo na sa Biblia nang dili. So kinsa maginig-ingon nimo be? Lagi ba? Kinsa maginig-ingon nimo be kapag di mabasa di tinuod be?
Sige dabi. Kasi may nag-ingon nimo nga kapag di mabasa di tinuod. Ato ning ko ano kay siyempre ang Biblia unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga pag dili mabasa sa Biblia di tinuod. Ang Biblia nagsulti. Unsang sitas? Ang Biblia nagsulti. Unsang sitas? Oh. Sige daw. Ang Biblia nagsulti. Unsa laging sitas? Asa may tuwa na to? Biblia o dili ba? Unsa laging sitas lagi? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga kapag dili mabasa sa Biblia, di tinuod. Unsa may to? Ayaw ko tubagag pangutana. Ang akong pangutana nimo unsang sitas? Wa. Tanawara, tawag anang kanang ingon ana ba? Kanang kumong-kumong kana bitong panabot. Pasensya na kay mga sir mga ma'am ha. Kumong-kumong kaayo og tawag ining panabot. Ngano man di ko no motuo kung tawag ining dili mabasa niya asa pud na sa Biblia na bi. Na kung di mabasa di tinuod bi. Wala na sa Biblia. Sige dabi. Naa sa Biblia. Unsang sitas? Unang Korinto 4:6 basaha. Biblia ang gisgutan diha? Oh, basaha sa. Biblia ba ang gisgutan din ha? Sa Tagalog, wag hihigit sa nasusulat. Ito tingnan mo na. Kaya gani, di ba sa Tagalog, wag hihigit sa nasusulat. Biblia na. Naaraman. Kinsa nag-ingon ni mga Biblia na? Kinsa nag-ingon nimo unsa nang kasulatan na? Ayaw ko tawag ito baga pangutana. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Di ba? Kanang sa 1 Korinto 4:6, kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Biblia, nakasulat asa man na unsa man ibot pasabot. Kinsa no. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Unsang sita sa Biblia kanang 1 Korinto 4:6 Biblia na. Irrelevant na imong pangutana, sir. Sa irrelevant. No, dili ba imo magay na wag kang ayaw pagdugang, di ba? Kaya para dili ka magdugang, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang 1 Korinto 4:6 refer na sa Biblia. Refer gyud sa Biblia, asam din na refer og dili sa Biblia. Ayaw ko pangutan ang pangutana. No. Ayaw ko pangutan ang pangutana. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga nisulti ang mga apostol nga kanang gipunting ni San Pablo sa 1 Korinto 4:6 refer na sa Biblia. Wala ko kabalo, ikaw kabalo ka. Wala ko kabalo, ikaw kabalo ka. So tugad-tugad ang kutloan na. Tugad-tugad ang kutloan ha. Wala kay tawag ining suporta nga tama nga panabot sa 1 Korinto 4:6. Ikaw unsa na og dili Biblia unsa na. Alangan pag sige, mohilom ka kaya akong i-explain nimo ha. Mohilom ka kaya akong i-explain nimo ni. Ang 1 Korinto 4:6 wala pay Biblia diha. Ngano man kay kanang 1 Korinto 4:6 at that time paminaw sa sa. I-off sa takahaki para maminaw ka. Yeah. Kanang 1 Korinto 4:6 wala pay Biblia diha. Ngano man kay kana nga panahon dili pa kumpleto ang mga libro sa Bag-ong Testamento. Kay at that time, magisulat ni San Pablo ang 1 Korinto more or less 50 to 60 AD. Nasulat ang mga ebanghelyo mga around 65 to 70 AD. Nahuman ang Book of Revelation mga around 99 to 100 AD. So buot ipasabot, based at tawag inong circumstansya, nga ato ang tawag inang gipresent, kanang gigo nga wag ihigit sa nasusulat, wa naguna-huna sa San Pablo din nga composed of Old and New Testament. Refer lang na dito sa gitawag og Old Testament, particularly sa ilahang gitawag og libro kadtong Pentateuch. Ngano man kay mao man na ang existido nga libro ana nga panahon dili man Biblia. Wa ba to gipangutana ta ka unsang sita sa Biblia gipamol ng Kristo wa kay mahatag giangkon gani nimo. Karon, ikaduha nga tawag ining punto. Ikaduha nga gitawag og punto, kanang 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 wala sa una-una ni San Pablo nga i-appeal ay ang nasulat dinha. Ngano man kay purely literal lang na for the first 300 years. Nahitabo lang na authoritative na ngano man kay gidawat o ginabasa na sa mga Kristiyano for the first 300 years. Mao na after 300
pagtungtong sa pag-compile sa gitawag og Biblia, mao na nga ilan nila nga otoridad ngano man kay gipangkutlo na sa mga fathers for the first 300 years. And ang simbahan katoliko na ang niingon nga, sige, i-include ta na og tawagon ta ng Biblia. So buti pasabot ang gikutlo nimo nga 1 Corinto 4:6 dili na makaligon sa imong argumento nga kapag di mabasa di tinuod. Wala ay di mo na makutlo kay irrelevant na nga tawag anang ebidensya. Irrelevant na. Okay, kasabot na ka. Ako na pod. Kasabot na ka. Ako na pod. Sige daw. Ako na pod. Dili ako na pod. Okay. Kay matod mo, tinuod man na nga wala pa ang Biblia. Karon, ang kanang pulong ba sa Ginoo, wala ba na karon sa Biblia na hisulot? Kung moingon ka nga dili na sa Biblia ang gitudlo ni San Pablo? Karon Dili man vice versa. Sige, pwede ka naman, sige. Dili, manas ako. Kay ang gisulti dira ni San Pablo, matuod nga wala pa ang Biblia, sakto man na kay ang Biblia sa inira man ng panahonan ninyo. Pero ang kanang mga nahitaboan ng mga panahona, mauna na nahisulat o mauna na ang na-pinpoint dira ni San Pablo nga ang kanang mga pulong sa Ginoo nga ilang nasulat dira mauna na nga sa pagkakaron mauna naa sa Biblia. O naa sa Biblia mao to nga giingon niya nga dili wag maghihigit sana nga susulat. Karon kung moingon ka nga December 25 siya natawo. Unya, wa kay ebidensya nga December 25 yun. Bot ipasabot, tradisyon ra na, og ning excess ra na, pinaagi sa tao ra, pinaagi ra sa inyong tradisyon. Okay. Kaya nga naman, nagsulti na daan si San Pablo, nga, wag magsihigit sana nga susulat. Tinuod, wala pa'y Biblia. Pero ang kanang iyang bot ipasabot ka, pulong na sa Ginoo. Maghihigit sa mga kinsa man po nag-ingon po, kinsa man po tawag ining kwan, kinsa man po nag-ingon po sa kang San Pablo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Pulong gina sa Ginoo, asam din na kinsa nag-ingon ba? Kinsa nagtudlo ka San Pablo nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Irrelevant question na mo, sir. No, irrelevant. Irrelevant Irrelevant. Likay lang yun ka. Imong gi-prove nga kumo kay naa na ang gitawag og word of God, ang imong una mo ng Biblia. Mo nang gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto 4:6, di ba? Imong ka irrelevant. Karon, kinsa may nagtudlo ka San Pablo nga kanang Biblia word of God? Walay Biblia dira, pero kanang kasulatan word. Kinsa may nag-ingon nimo nga nag-refer sa Biblia? Kanang Biblia. O sa sita sa puta. Kanang Biblia, ikaw pangutanon ta ka. Unsang sita? No. Ayaw blikay. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nisulti ang Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios. Anaon ko nimo kay walay mabasa. Ayaw dili. Gikalot ka. Gikalot ka kay ilubong ka. Tipa. Anaon ko nimo. Gikalot ka ang argumento kay ilubong ka. Paminaw. Mo kani ilubong ka. Paminaw sa. Gisundan ta ka sa imong gisulti. Sa panahon ni San Pablo, wala pa'y Biblia. Kay wala pa'y Biblia ana nga panahon, pero ang iyang gipunting, mao na ng Biblia. Kinsa nasulti nimo ana? Ay, mauna ang kanang Biblia. Asa ba? Unsang sitas. Kay pra wala ka nagdugang, unsang sitas. Anak ka. Sa mana mo bakit bata nga masig na alas kamot. Anaon ko nimo kay og Biblia pulong Biblia wala may kanang imong argumento gilubong ka. Unsang sitas tabi? Sitas. Sige. Ay babaaha sitas. Unsang sitas sa Biblia kapitulo bersikulo nga nisulti sa San Pablo nga or ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Paminaw. Nangutana kag unsay sitas. Nakahibalo ka nga walay mabasa ngay ngana imo kung ipangutana. Walay mabasa. So, ang itahon nimo karon nga nagdugang ka. Wala ko magdugang. Walay mabasa. Wala ko magdugang. Sayo sa admitahon nimo karon nga nagdugang ka. No. Ako mangutana ko. Imo na magini kapag dili mabasa, paminaw. Kapag dili mabasa nagdugang. Mo man imuhang tawag ang argumento ganina, di ba?
Basta dili gani mabasa nagdugang. Kay wala may mabasa nga nagsulti ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios, so nagdugang ka. Sige. Admitahon nako na ang imong challenge nako. Admitahon nako ha. Pero na ako'y gamay ra. Gamay ra nga. Admitahon. So nagdugang ka di ay. So ikaw ang naigo sa imong kaugalingong argumento. Kapag dili mabasa, di tinuod. So dili ka nagdugang, ikaw di ang nagdugang. Dili, no. Pahumanas ako. Ayos ako sa pawe. Wala pa gani ko mahuman mo. Dili, gigukod ta ka. No. Ayos ako sa pawe. Gigukod na ko imong argumento, no? Gigukod na ko imong argumento kay magpatuyang magug ka. Magpatuyang ka ba sa imong mali? Magpatuyang ka ba? Magpatuyang ka. Angkon na gani ka. Nya pagkaman ako pag-ianaon nimo, ikaw mo'y anak ni angkon ka na. Ang ako puli-puli tabag solte. Ayaw ko sa pawe para makasabot ko ang nananaw. Sa pawan, gigukod lang ta ka. Okay, ako Ako pahumanon sa kuno mo ha, pwede? Pwede sa kuno mo pahumanon? Sige daw. Ano sa amang kamahuman? Basi ugma pa kamahuman? Dili, dali ra ni. Dali ra. Bantay dali ra. Sige daw. Sige. Ning anak man ka nga admitahon nako nga ako'y nagdugang kay walay mabasa. Sa dili pa nako na admitahon, mangayo ra ko gamay nimong pabor. Mangutana sa ako nimo og matubag nimo ni mo admita dayon ko sa imong challenge. Mangutana sa ako. Asa man nabutang ang pulong sa Ginoo, asa nabutang, asa nakasulat. Mao na ko'y pangutana og asa siya nasulat. Ang pulong sa Ginoo, ak sumala sa balaang kasulatan kanang gingon ni San Pablo, huptin ninyo ang tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong og sa sulat. Sumala pa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay siya may nagtudloan na kanang giingon nga pulong sa Ginoo nga nasulat og wala masulat, kanang wala masulat refer na sa apostolic tradition. Kanang gitawag og nasulat refer na sa gituuhan namong Biblia. Kamo awat-awat naman mo. Wa mo original inyo. Wala lagi sige. Unsa nga tradisyon mga gisulti ni San Pablo? Unsa nga mga specific nga tradisyon? Tagaay kog isa. Specific, number 1 kanang misa. Number 2 kanang pagsaulog nila, pag-commemorate nila sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo December 25. Tradisyon na. Tradisyon. Karon kay tradisyon man na ang December 25. Unya dili nato makaplagan sa Biblia. Tradisyon gani no. Ayaw ba? Bago lang gani ginawa tradisyon. Tradisyon lagi. Tradisyon pero dili nato makaplagan. Simple yung tradisyon na apostolic tradition. Unya kay wala man sa Biblia nga. Wala man sa Biblia nga ayaw lagi sa ingon lang nga wala lagi sa Biblia. Ayaw ba? Pag yung gani pulong gani sa Dios gani, kami mga Katoliko nagapunting na sa nasulat o wala masulat. Kung kanang diha sa Biblia wala na masulat, diha tan-awon sa tradisyon. Mao ni punto na mo gusto magwayen. Si prueba na mo. Nga tawag ini nag-commemorate sila, naghandom sila sa pagkataong Kristo. Kabalo sila anos ang mahuman, anos ang magkambyo ang edad ni Kristo. Kabalo sila. Mabito, basahon niyo mong San Lucas Kapitulo 2 sa ika-12 anyos ni Kristo. San Lucas 10:23 sa ika-30 anyos ni Kristo. Kung wa sila kabalo sa birth ni Kristo, anong kabalo man sila, ano sila magkambyo ang edad? O niya, sa tradisyon, gitudlo nga, ilahan ng gihandom. So, mala pa na St. Theophilus, Telesporus, around 1st, 2nd century, 3rd century, si tawag ining Hippolytus of Rome. December 25 nagisaulog. O niya, ang saan na ni mo ron? Kaya ingon man ka, gi-celebrate ninyo December 25. Asa may gitugot sa Ginoo ang pag-celebrate sa iyang natawhan o ang pag-celebrate sa iyang namatyan? Actually, ang among celebration kay gikan siyang pagkatahon to siyang pagkamatay pagkabanaw mo na among celebration. Kay importante na para sa mua. Ay sa lagi. Importante na sa mua tanang naas kinabuhi ni Kristo, importante na di lang kay iyang pagkamatay. Ang sentro na mo iyang kamatayon pero it does not mean nga di na mo handumon ang iyang pagkatao. Unsa man ang iyahang pagka-solte di ay diha sa balaang kasulatan? Nag-ingon ba siya nga mag-celebrate mo sa iyang natawhan? Ay, self-serving na magud na. Kung ingon sa celebrate ninyo ako natawan, self-serving magud na. Di na pwede. Pero ingon pa San Pablo, handuman ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto
Si Kristo ang pinakapunong pangulo. Walang kinahanglan dumon. Giunsa niya pagkinabuhi, pagpakatao, pagpakamatay. Ayaw lang isa ka, ayaw lang tawagan ng kan ba? Ayaw lang isa ka punto sa imong tanawon. Tanaw nimo ang whole konteksto sa Biblia. Whole context ang atong kuanon kay siyempre ang atong tumanon matod pa ni Kristo ang kabubuton gyud sa Amay. O karon kay ang kabubuton man sa Ginoo ang atong kinahanglan nga sundon. Ang kana bang iyahang natawhan December 25 kabubuton ba na niya nga maunay ipatupad og himuong tradisyon kay ang mga apostol wala man magtradisyon nga ngana. Isa binag-ingon nimo. Kamo ning buto lang mo 1863 kisa man mo nga mo correct sa simbahan Katolika nga mo ay nagkinabuhi uban sa mga apostol. Ile sa Biblia ta mami. Sa Biblia ta maminaw. Dili lagi may tawag ini parihan ninyo nga sula eskriptura. Paminaw. Dili mi parihan ninyo nga sula eskriptura. Wa mo'y katungod nga magkorek-korek sa mua kay mga sulpot mong dagko. Ang inyong pundok mibuto lang ni adtong 1863. Wa mo'y alamag gikan sa 1863 paatras padung sa mga apostol. Wa mo'y alamag ana mo na di mo pwede mo correct na mo may tungod ana. Ang simbahan Katolika og ang iyang kasaysayan nagsulti. Silent ang Biblia concerning sa ilang birthday pero implied implicit kabalo ang mga apostol sa birthday ni Kristo. Ikaduha nga point. Unsa man ang pitsaha ilang gisaulog na mo diha na mosulod tradisyon. Unsa man tradisyon? It is a teaching handed down from one generation to another generation. Even the Bible was a product of tradition. So mauna hinungdan nga pag di kini mo basa Biblia tan-aw na mo sa tradisyon. Kung wala ni anang duha, adi mi masaulog. Pero kay December 25 naaman anang duha. Naaman ang sa Biblia kabalo sila unsa anus ang magkambyong edad. Kanya pagkahuman sa 1st century, 2nd, 3rd century na ay mga disipulo sa mga apostol na nagsaulog ana. Gets? Asa man unsay nga nagsaulog sila ng birthday ni Kristo. Kada ning ingon niya ika-12 anyos na si Kristo. Kung wa sila nag-commemorate ana sa birthday ni Kristo, ngano kabalo man siya nga nibalhin na edad ni Kristo? Common sense ba? Common sense. Ay lang si common sense. Common sense ba? Kabalo sila anus amo para pagkabalo sila anus amo balhin ang edad ni Kristo. Sige, common sense. Ginoo ko na, di na importante yung pagkatawa para sa inyo. Ginoo ko na, ang Diyos good na. Di ba? Ang amo agot so bay ta sa kabubuton sa Ginoo. Sige, sundan ta ka sa imo ang giingon nga common sense ha. Common sense man guro, sundan ta ka. Pananglitan ikaw nahimo na kang 45 karong higayona. Ako ning solte karon nga si Sir RJ Sino 45 na edad doon. Nagsaulog ba ko sa imong birthday o ikaw ray nagsaulog diha? Incorrect analogy. Incorrect analogy. Incorrect analogy. Ano man number 1? Paminaw. Incorrect analogy. Ngano man dili man ko nimo Dios. Kaya para magsaulog ka sa kong birthday. Ang sagad ka magsaulog sa birthday kanang sakop sa pamilya. Di man ka sakop sa pamilya mo, hindi ka mag-celebrate sa kong birthday. Pero kay ang atong gistoryahan, ang Diyos man, ang sakop sa iyang simbahan mo ay magsaulog sa iyang birthday. Kaya nahimo man siyang tao. Karon, kamo kay naaman mos gawas gito kun mamugkano mo nang di mo mag-celebrate sa birthday ni Kristo. Mo ni punto. Sige, sundan ta ka. Kay matod nimo ang magsaulogon ang birthday sa Ginoo. Pero nganong wala silent man ang Biblia sa birthday sa Ginoo nga og sa mga panihapon nga mga sa ilang pagtipon sa mga apostoles naka-record man sa Biblia. Nganong ang birthday niya wala man ma-record, silent man og mao na imong gusto. Ang pizza sa ilang panihapon naka-record to? Ang pizza man ang atong gisgutan din hiba. Di pa mina ayaw ilihis ba? Ayaw ilihis. Kanang sa pagsaulog sa Ginoong Jesucristo sa panihapon na anay adlaw, na anay bulan, na anay pizza. Silent gihapon ang Biblia ana sa bulan ug pizza. Pero kabalo niya anong sana. Ngano man kay implied ang Biblia nagtukan anus sila magsaulog sa Feast of Passover. Feast of the Unleavened Bread. Kabalo niya anus anang pizza ha. Karon. Dito sa birthday sa Ginoong Jesucristo, naas Biblia
Kabalo sila anus ang magkambyo ang edad. The fact na kabalo sila anus ang magkambyo ang edad, kabalo sila unsang bulana, unsang pitsahan na. O niya, again ha, ang tradisyon, ang apostolic tradisyon ang nagtudlo nga kanang bulana, kanang pitsaha, December 25. Even gani ang mga Gnostic nituo na. Ang mga Gnostic ha, mga tawag ka na mga Kristiyano kaniadto nga nagpasakos Katoliko nituo sila December 25 na taos Kristo. Nga naman, ang pattern nila, si San Juan na tao June 24, 25. Magulang og unom ka bulan si San Juan kang Kristo. Mo ni pagtuo sa first century ha, first second century. O implied na kay tradisyon naman tong gisgutan. Kabalo sila nga June 24, 25 na tao San Juan. Nya magulang unom ka bulan. Unsa man ding bulan na unsang pitsa ika unom ka bulan gikan sa June 24, 25. December 24, 25. Ana ba, ana? Muna kami mga Katoliko, mubasa ni Biblia with common sense, tama nga panabot. Sige. Sige, mao na inyong barog. Okay. Dire ta mo lagas ta dira. Kay niingon man kaganiha nga huptan ang tradisyon. Ang akong pangutanan excuse me, dili ako nagsultian na. Gikutlo ra nako kang San Pablo. Kasi San Pablo ang ingon, hukti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o pinaagi sa sulat. Ang akong pangutana, unsay mga tradisyon nga naa sa Biblia nga pahuktan ni San Pablo para nato? Number 1, di ba, gitubag ta na makaganina, number 1, kanang misa. Kaya gibuhat ni Kristo, pag tipik-tipik sinapay, gibuhat po ni San Pablo. Bisag wala na siya kaabot ng Kristo physically. Ano man, kaya si Kristo, do this in remembrance of me. Tradisyon man na. Nya kanang tawag ka ng mga aksyon nila. Dili detalyado sa Biblia. Walang tradisyon, mga action, mga teaching, handed down. Ako naging gidefine sa imuha, dili pa lang dugay. Handed down from one generation to another generation. Even ang Biblia, produkto siya sa tradisyon. Kaya kung why tradisyon, why Biblia? Wa bitaw nga nakadetermine ang simbahang Katoliko nga mauni ang kanon sa Biblia, 27 books ra ang New Testament tungod sa tradisyon. Gipangkutlo na sa mga father simbahang Katolika. Tungod sa tradisyon, dili kay tungod kinasulat. Wa di man ka makabasa sa Biblia nga ang New Testament 27 books, ang Old Testament 46 books. Di ka makabasa ang simbahang Katoliko na ang ingon anak ano man tungod sa tradisyon. Ang Biblia tradisyon man na. Dokumento na ang giprovide sa tradisyon. Next question. Maora na siya nga tradisyon. Sa to pa, ang kana nga tradisyon, nagikan na sa simbahan sa Katoliko, di ba? Remember na ang simbahan Katoliko, gitukod ni Kristo. So mala pa ni Kristo, ang namati ninyo, namati na ko, o namati sa nagpadala ka na ko. Ang nagsalikway ninyo, nagsalikway na ko, nagsalikway sa nagpadala ka na ko. So the fact, ang gitudlo na sa tradisyon, simbahan Katolik, ang nagikan sa mga apostoles, si Kristo ang nagbuot na. Karon, sa to pa, bot nimo ipasabot, wala ninyo gisalikway si Kristo. Ay, kisan pinag-ingon niyo magisalikway na mo, nga sige ni founder sa mong simbahan Katolika. Kadang inyo, gitukod mo magkano, kamo ano sa likway kang Kristo. Instead of mutuo mo, dawato ninyong iglesia gitukod ni Kristo, diyan na hino mo nagpasakop, gitukod og mga Amerikano. Kane, kay wala man ninyo guro gisikway. Ang pangutana kay wala man ninyo gisikway. Nganong nagbuot-buot man mo og usab sa kasuguan nga wala man ninyo sikway si Kristo. So surrender na ka dito sa December 25. O Biblia, dili na kasuguan na pagkaron. Sige, balik ta. Siyempre, sumay sige. Sa atong pagkana. Uban lang tagalang imuhang tawag ining kasuguan. Okay, sa man pug ka mo-question na mo anak, otoridad ba mo? Nga mo ingon mo na mo nga giusab na mo ang kasuguan? Remember ha, ang muhatag og pagsaway sa pag-usab sa mga balaod ug sa mga sugo, kadtong responsableng gitagaan og otoridad nga mo implementar anang sugua. Gitukod mo Amerikano, kinsa di mo nga mo korek-korek sa mo ana? Sa to pa, kamo ra nay otoridad. Simpre kay gitukod man Kristo. Sa to pa wala may labot. Okay, gitukod mo Amerikano, mo na mo labot. Sa to pa ang Biblia para ra ninyo. Actually, sa mo man nagikan, dili man na inyo. Igo naman mo tawag ano nang kopya na, o ba yung tarong kopya? Para ra ninyo.
Siyempre, kaya gikan man na sa mua. Amo man ang libro, dili man na inyo. Oh, admitado ka nga ang Biblia exclusive ra gyud sa inyo hana. Ang simbahan Katolik kay may nagpagawas ana. Oh, isulti lang mura bag ba? Mura bag Quran ba? Mura bag Quran ba? Inyo, exclusive na for the Muslims. Paminaw. Mura bag Quran ba? Holy Quran, exclusive lang na para sa gitawag og mga Muslims. Ang Biblia, exclusive lang po na para po sa mga Katoliko kay sa Katoliko man na. Kamo kay putok sa buho man mo. Sige. Sa to pa wala mo'y kinalis sa pangangkon sa ubang sekta nga sila ray maluwas. 'Di ba? Sakto? Okay, labot nila kay ang usa ra gyud ang gitungod ni Kristo simbahan Katoliko ra. Paminaw. Wa ko ilabot ana nila. Wa ko ilabot si pangangkon ninyo diha. Usa lang ka iglesia ang gitukod ni Kristo, iglesia Katolika lang. Gawas ka ana, di ka maluwas. Ang Biblia gikan sa iglesia Katolika. So therefore, nag-awat-awat lang man mo, nagkopya-kopya lang man po mo niya, wa po ginyo tarunga og tawag ini nga kopya, buti pasabot, gabuot-buot ra mo sabot ang Biblia. Wa mo ilabot ana. Wa mo ilabot. Sa to pa, exclusive ra ang kaluwasan sa Katoliko. Tama? Actually, ang kaluwasan para sa tanan, pero gamay rin ni dawat. Kamora. Sa to ba, kamora ay maluwas? Ang kaluwasan para sa tanan, pero gamay rin ni dawat. Nga naman kay, para makabaluwas ka, kinahanglan magkamusunod anang simbahan na, kay iyang man ng Kristo. Ana ba? Ani ba ha? Paminaw. Ang tubig makatambal sa uhaw, mo ng objective. Ang tubig makatambal sa uhaw. Ano sa matambal na kong uhaw? Sige na kong tuong nga makatambal na sa kong uhaw. Dili. Kinahanglan ako ni kuhaon, abrihan akong imnon. Bot ipasabot, diha pa ko mahitabo nga matambalan akong kauhaw. Mao po ng iglesia ang gitukod ni Kristo. Mao po ng kaluwasan. Ang kaluwasan objectively para sa tanan. Ano sa aman ka makabaton ng kaluwasan na kung imo ng dawaton? In what way? Mupasakop ka sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Naamang kas gawas, ipangtukod ng Amerikano na maimpas kay Judia. Sa ato pa, marag yapong istorya ha. Nga ang naa sa gawas sa inyohang iglesia, di gyud maluwas. Usa kung nila pagluwas kung sa Kristo. Ang Kristo na aram simbahan Katoliko. Sa ato pa kamurag yung maluwas, no? Sundo na mo ang kagustuhan ni Kristo. Iyang gitawa ko kabubuton so sa gitudo sa Iglesia Katolika maluwas gid mi. Pait pamaganit mi nga namin diri sulod how much more ka mga nas gawas. Nawa gyud mi Kristo. Nalitok naman mo nga og sundon ang kabubuton sa Ginoo nan karon. Ang kabubuton ba sa Ginoo gituman ninyo? Mo ba ta nagpasakop mi simbahan Katoliko? Sumala pa na Ginoong sa Kristo ang mosulod nako maluwas. Daghan man igsubay God kay siyempre gyapon man nimo nga kamay maluwas. Sa anak pagsulod ng Kristo no. Dili ka maluwas kung wala kay Kristo kasi Kristo man ang manluluwas. Di ba? Dili man si Ellen G. White ang manluluwas. Maminaw. Dili. Kasi Kristo man ang manluluwas, mo nang kinahanglan ko mosulod kang Kristo. Kasi may gisulti ng Kristo sa 1:19, ang mosulod agi kanako maluwas. Mo ni sulti niya Karon kung di ka mosulod niya, impas ka gyud. Karon. Sa usa mo pagya makasulod kaniya sa iyang lawas ang iyang iglesia, Epeso kapitulo 5 bersikulo 23. Katong iyang gitukod, kamo kay gitukod mo kano? Kasi mo luwas ninyo katong mga Amerikano. Nagtukod ba si Kristo simbahan? Nabuta mo anang San Mateo 18? Simbahan gyud ay na. Simbahan gyud na. Yes, iglesia, yes. Literal na siya nga simbahan? Yes. Maayo. Ay para na mo, dili mo na simbahan be. Diba? Unsa man na si mga una anang words ng simbahan be? Unsa man na si mga una anang words simbahan? Ang kanang para na mo God, ang kanang Mateo 16:18, dili na siya literal nga simbahan. Dili na day. Kaya niingon ang Ginoo, di ba nakabasa ka ana? Niingon ang Ginoo nga ang Ginoo dili siya mosulod. 18 ba? Paminaw. Kanang sa 18 ba? Unsa din na?
kung dili na tawag inang simbahan. Imo kanya tukuron ko akong simbahan. Unsa may pagsabot nimo ng simbahan nga naa diha? Ang kanang inyohang pagsabot ana god literal man nga simbahan god. Pero dili na sa literal nga simbahan. Isa figurative di na. Unsa klaseng figure of speech na kanang imong nga simbahan diha? Kung di literal. Dili gyud na literal kay mga pondok man na tawo man na. Unsang klaseng figure of speech na kanang St. Matthew chapter 16 verse 18 kanang word nga iglesia diha? Kung di na literal. Dili gyud na literal kay tawo man na dra. Unsa gani nga tawag anong figure of speech gani? Wa kasabot sa kong gipamulong. Iyang nang tawo. Wala man kun ingon nga balay simbahanan. Unsa naman ang taong ka eh? Di ba? Simbahan na imo na pong bawion. Sipyat ninyo. Paminaw. Bawion na pud nimo ning iyong ka literal simbahan. Bawion na pud nimo. Grabe kasi Roy. Literal. Mo ba to gipangutana ta sa imong understanding ana? Paminaw. Mo ba to gipangutana ta ka unsa imong understanding ana? Unsa imong understanding ana kanang word nga simbahan diha? Unsa imong understanding ana? Sige daw. What is church? Sige be. Define what is church. Kung nakasabot kasi mong gipangsulti. Sige daw. What is church? Unsa etymology niya? Sige daw. Kung nakasabot ka sa kong tubag. Kabalo man siguro makasabot sa kong tubag. Sige. What is church? Then ihatag sa ko yung etymology. Kanang mga tao nga ang mga tao nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo mao na iyahang buot ipasabot diha. Sa amo ha. Asa man imong ebidensya? Asa imong ebidensya? Kasabot. Wa kasabot. Wala kasabot siya. Wala kasabot sa kong tubag di ay. Ay nalang. Mo na lisod. Magbuot-buot og tawag anang labay og argumento unya wa kasabot. Sus Ginoo ko in taon oy. Ginoo ko in taon. Ay nalang Ginoo ko. Tapos atong nagtawag nagloading siya. So mga sir, mga ma'am, tanawa ra good. Simpleng argumento lang eh. Wa siya kasabot sa kung word sa term nga church. Kanang church din ha, St. Matthew chapter 16 verse 18, literal na. Pero kanang church nga na dili na sa kiryakon, kundi eklesya. Ang naasi mo na kiryakon, house of worship. Taka lang. Pataka lang. Nya siya nga, ang church mao nang katawhan nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Kadaghan nag-angkon-angkon nga nagsunod sa kabubuton sa church po sila. Kanang naas gobyerno nagsunod po sa kabubuton sa subsuba sa kitong balot church po sila. Unsa man gyud nagkapahimo sa church? Sige daw. Ana sa magwayon. Sige. Ihatag sa kong definition ang etymology niya. Dili magbase ta sa bote pasabot sa Biblia. Mo lagyan ako pangutanan nimo. Ihatag sa ako ang definition kung unsay bote pasabotan ng word nga church nga naa sa Biblia. Ang ako rang nahibawan dili na simbahan nga literal. Ayo lagi og tawag anang imuha ng literal. Opinion man ang imo. Ayo ko tagig opinion ba? Ayo ko tagig opinion. Tagai ko og eksaktong ebidensya. Kay para mutuo ko nimo. Yung tagaan ko namang opinion. Way pulos na nga istorya kung opinion na imong ihatag sa kuha. Sige daw. What is church? Ihatag sa kuha ang etymology of church. Mao man ay akong gamit sa argumento nimo. Dili wala man talag di paminaw ba? Wala man talag ergo dinhi kung unsa imong opinion. Ang atong gierguhan dinhi ang tinuod. Ayaw ko tagaian ng imuhang. Amo man ang ako di ka magkwasyon kay imuha man na. Ang point nato, ang kamatuuran ba, ang tinuod ba? Nang tagain kong ebidensya. Ako, mag-provide din akong ebidensya, mga definisyon. Diba? Diba? Delikado na sila eh. Wala maluoy lang tao. Sige, samtang nagpaabotan niya, breaks at mga sir, breaks. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so balik ta sa ato ang tawag ining program. So sige, tagay ko definition, Mr. Magwayon. Ayaw ko tagay opinion ha. Opinion ginako kayo solo rawas sa so amot pasabutan ni nakig-ergo kog opinion. Ti paminaw wala tay tawag anang adto ang tinuod ani kay puro man opinion paita pud anang musulod lang kanya pagka man opinion rin mong ihatag nako. Paita pud ana. Ako itawag ang mga ebidensya gipanggunitan. Ang problema sa imo kay puro opinion. ang imuhang gigunitan kay forum na self-serving. I-define daw ng self-serving daw. I-define daw. Kung saan nga dokumento ang self-serving? Sige daw. I-define daw ng word na self-serving. I-define na to ang kanang self-serving. Kanang ikaw ra po'y nagpamatuod sa inyuhang barog. Nga walay nag-witness pa. Maura na siya. So, kanang 27 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventists na gisulat ni Ellen G. White, self-serving po na. Sa Biblia, managi ka. Mananyagikan. Ito ang pag-self-serving. Ito ang pag-self-serving. Di basahon mo sa Biblia. Diba? Wala yung mabasa sa Biblia, Seventh-day Adventist. Wala. Wala po yung mabasa sa Biblia nga si Ellen G. White propeta. Wala po na. So, buot pasabot ka na pag-ingon ninyo nga si Ellen G. White propeta, self-serving po na. Sa ila sa naigdo sa kaugalingong barog. Dili. Ang kana inyo ha mo self-serving. Ani magway na. Ang kalainan namo og sa inyo. Sa amo ang mga Katoliko ang mohatag og information mga eksperto. Mga eksperto ba? Sa natad sa kasaysayan, sa natad sa medisina, sa natad sa siyensya, ba? Mga eksperto. So naa sila credibility na mosulti og information ilabi na in terms of church history. So siyempre ang kanang tawag ng mga dagko nga mga publications, for example, the Encyclopedia Britannica, kanang Britannica publication o kining Grolier publication. Mangutana sila pinakauna dito sa gitawag og kining mga eksperto anang simbahan na. Pagkauman kung unsa ang ihatag information i-counter na sa not less than 4,000 editors before na i-publish ang information. The fact na na-publish ang information nga ang simbahang Katolika gitukod ni Ginoong Jesucristo buot ipasabot tanang eksperto mituo ana diri lang kay Iglesia Katolika. Muna sa inyo bisan pagkapila mo musulti nga gitukod mong Kristo ibutang gyud na dito sa encyclopedia nga kamo gitukod mo kano. Ngano man kay ang ebidensya gitukod mo gyud kano. Sige, last word Mr. Magwayan. Mataas ang akong oras sa imuha nga wati pulos ni sigo tanana ni. Sige. Way pulos nga makadaghan kag views, dako kag suldohon ana. Daghan naman akong views daan bisan pag di ka mosuod. Makadaghan lagi. Ayaw tawag anang isulti nga tungod nimo daghan ang views no. No. Ngano man kay kini ako ang tawag ining ang ako ang page bisag wala mo niabot og not less than 39,000. Kini ako ang page ha. Kana lang page ako ha. Bisag wala mo. Pero nganong mo tawag ining mo subscribe or tawag ining mo follow man sa ko ang page ngano man daghan sila makatunan. Di tungod na ako kundi tungod sa Iglesia Katolika gigamit ko para tudluan mo. Pa problema ka di man gud mo patudlo.
Maghimo magud mo inyo ang kaugalingong linya mo nang perminti mo ma. Sige, last word. Last word. Oh, sige. Kay siyempre gihimo man nimong balikan tatong December 25 kay gihimo man nimong tradisyon nga dili mabasa sa Biblia. Sa to pa iyahag yun na sa tao, gikan na sa tao nga tradisyon. O dira gyud nagsulti nga mismo si San Pablo ba to nagsulti nga mag-andam sa mga filosofiya sa mga tao nga kini wala magikan sa Ginoo kundi sa tao ra. So ato yung maklaruhan nga maigo gyud pod mo ani kay ang inyo oro man tradisyon ng inyong pagtulunan. Unya og itres ng inyong tradisyon gikan man sa pagano. Mao na nga marang maglisod ta og tres og sa Biblia pangitaon kay dili man gyud dito makitaan sa Biblia. Unya og mo argumento ta Biblia ray basihan. Modagan man mo dayon sa kasaysayan. Unya og sa Biblia moingon dayon mo. Wala may katungod nga mo interpret kay kuan ra sa to pa para ra ninyo ang Biblia. Wala na milabot, dili na mitawan eh. Sige. Para ra man ninyo goro. Sige, motubag sa ko kadali ha. Una, kanang December 25, kanang petsa niya sa pagkatao, apostolic tradition kana. Buti pasabot ilan nang nadawat from the apostles. Gi-practice na mismo sa mga apostoles, pero ang ilang ginapractice kani adto dili celebration kundi commemoration. Gina-commemorate nila. Mo bitaw kabalo sila anos ang mukambyo ang tawag ining edad ni Ginoong Jesucristo. Kanang pagsulti tradition manggod dili na minugna og tao. Na may gitawag og human og divine tradition. Human tradition mo nang naasi mo nahuna. Kanang divine tradition mo na ang magipangsulti sa mga apostoles nga giawat o gidawat sa iyahang gitawag og mga disipulo. Mo na gisunod sa simbahang Katoliko. Number 2 nga tawag ining point. Kanang dili mabasa, wala man na sa Biblia kapag di mabasa dituuhan. Wala man na sa Biblia. Mabutagi pangutan ta kaganina. Di angkon ka nga di na tawag ining mabasa. So buti pasabot, nagdugang-dugang mo. Diba? Mo ni klaro nga man-made teaching. Kana nga teaching kung di mabasa di tinuod gikan kang Martin Luther nga inyong gikopya. Mo bitaw nga kung tan-aw nimo ang Seventh-day Adventist kung tawag anang sa trabaho pa na prostitute ngano man bisag kinsang bisag kung sa kuan pa ba bisag asa nga doktrina ba doktrina ni Luther, doktrina ni Bates, doktrina ana ba inyong gipang connect giusan ninyo sa inyong tawag ining pundok gitukod og mga Amerikano. O for example unsa man ang doktrina nga dili inyo kanang Bible alone dili man na inyo kang Luther man na kanang tawag anang Sabbath keeping dili man na inyo sa Judaism man na unsa pa kanang Biblia di man na inyo sa Katoliko man na. So buti pasabot kung tan-aw na to kanang inyong tawag ining pundok prostitute bisag kinsa lang ang inyong ipang kutlo nya pagkaman angkon nga kamo tinuod. So dili na pwede kamoy nakasupak sa balaang kasulatan kay gipang tukod mo kano og wa moy otoridad nga mo korek namo ngano man kay kanang inyong pundok gitukod lang ni adtong 1863. Third point ingon nimo gikan sa mga pagano unsay prueba? Taga-edo ko ninyo prueba. Wala man mo'y mahatag nga prueba. Ipasa na ko dira. Na. Inyuhan na pang tawag ining link. Ay. Naalagi. Ipasa na ko. Pareha atong tawag ka ng ipasa-pasa nimo nya pagkamon inyo ring link. Dili na mo link oy. Ano ba yan? Dili na mo. Bisan pagkatila mo magpasa-pasa, dili maguba ang information na gihatag sa mga dagkong mga libro. Di mamakak ang mga dagkong libro. Kapila di ba ito na ako nagisulti din kung moingon mong tawag anang pagano-pagano na buti pasabot ang mga disipulo de sa una nagsaulog sa selebrasyong pagano. O for example, si tawag ining Telesporos o si Theophilus, mga around 1st to 2nd century. Mga disipulo man na San Ignacio sa Antioquia, nga disipulo ni San Juan Evangelista. Pagano po to sila?
Astila na lang. Dili ba? Dili unta mag-ingon ana ba? Ayaw mi tagain ninyo kuan. So, kung yung sa pagano na maghatag magtawag anang ebidensya. Nya, pagkaman, ingon ka, ako ano ni panahon karon. Pagkaman, ingon ka nga mag-andam sa filosofiya nga hinimo lang og tao, actually kanang inyong filosofiya mo na hinimog tao. Abi nimo nga no, instead of musunod mo sa filosofiya nga gihimo sa Dios nga naa simbahan Katoliko nagihimo mo inyo. Wala kamo ang dapat bantayan ngano man katanawa ra godo. Pag sa nga ko ang gipresent at bangan lang ko nimong opinion. Diba? So kanang imong opinion di nakalusot diri sa program. So okay, daghan salamat Mr. Magwayan, ha? Thank you kayo sa imuhang tawag ini pagsulod. Next time na pud ha. Next time na sad.